dinerecho sa ICC. Ang hirap naman yun. Masyado kayo mahigpit sa salita. Pero yung mga gumawa mismo, yung nagdala kay Tatay Digong, lahat po nagsasabi na to extra kidnapping na lang. Kasi pang abogado yung extra judicial, kung ano man ang tawag doon. Kidnapping. Wala kayong isasampang reklamo. Pagsasalita, ang bilis nyo. Sinabi nilang Bino, fake news yan. Hulihin ka. Tungkol po yan sa TRO. Tungkol po sa TRO na sinasabi na may TRO na para hindi dalin. Rendition. Yun, ginawa po. Wala kayong isasampa. And para naman po hindi mahalata na kayo po ay hindi fair. Di ba? Tanong lang. Nagtatanong lang po. Kasi kung wala naman kaming magagawa talaga eh. Alam na po ng mga Pilipino yan. Gusto ko lang pong ipakita dito sa vlog ko na mas importante sa inyo yung paglabag sa salita. Sampa kagad ng reklamo. Pero yung paglabag sa gawa, kaya niyong palagpasin. Boss Bads, ask ko lang po, sino po ang pwedeng iboto sa 12 senator? Kasi hesitant din ako kay Amy pero ayaw ko nang mag-blank, baka dagdagan ng Comelec. Wala po akong irerekomenda. Ang sinasabi ko po sa inyo, ito po yung mga kandidato ni Tatay Digong. Sinuportahan po yan ni BP Sara yung 10. Ngayon, may kandidato pa si BP Sara, iboboto ko si Camille. Si Amy, hindi ko iboboto. Yun lang po. 12 na yun. Sobrang makasipsip si Claire Castro, pati ata ni Lisa Marcos, si Nimon. Boss Baz, tanong lang po, pwede po ba naming iboto yung 2 dinagdag ni BP Sara? Bakit naman po hindi? Duterte po, si BP Sara po ay leader po natin yan. Naisip niya na yan. Meron siyang yan. May magigain po siya riyan. Boss Baz, Boy Google and me. Yan. Accepted, sir. Salamat sa basis. Ganon dito. Hindi po tayo rito yung mga magpapataasan lang po ng boses. At saka, siyempre, mga tao po tayo. May mga akala natin, ganun. Marami pong nagko-correct sa akin dito. Kino-correct ko naman pag nakita kong mali. Okay yan. Paul 27. Ganyan, tama yan. Tama yung ganyang attitude. Kasi meron yung iba, ako, yun yung palatandaan ko sa mga taong mahihina kokote. Ayaw nilang nakokorek sila. Yan ang sukatan ko. Pag yung tao ayaw magpakorek, mahirap ka, mahirap kausap. Kasi mali na, ayaw pang tumanggap eh. Okay yan, Paul. Kaya need natin si Sara sa 2028 para sa pagbabago. Kaya need natin yung 2 in-endorse niya sa Senado. Totoo yan, boss. Nung pandemic sa UAE, daming nawala na work. Pero si Tatay Diggs, pinabigyan niya ng ayuda. Di lang sa Pinas, pati nasa UAE. Basta mag-apply ka lang. And mabilis po yung ayuda nun. Tsaka halos lahat nakatanggap. Bilib nga ako eh. Yung budget natin sa ayuda ngayon, times 2 ng budget ni Tatay Digong. Nang 2 taon na. Alam niyo yun, 2 taon times 2 mo, 1 taon lang ngayon na ayuda. Yung 2 years na ayuda ni Tatay Digong, times 2 mo, yan po ang budget ngayon ng ayuda sa 1 taon. Boss Badong, baka po kalabanin naman ni Amy si pagka-presidente sa 2028. Masama na kabako dahil naranasan na natin kay BP. Alam niyo po, ako sa totoo lang, walang mananalo kay BP Sara na presidente sa presidential, no? Kaya lang naman nanalo si Marcos dahil sinuportahan ni BP Sara. Ibig niyo sabihin, lalabanan nila si BP Sara bilang presidente para sila nagtampo sa bigas. Nung nagbakasyon ako during pandemic, nakatanggap ako ng 10K through Palawan from government. Sir Bads, ang layo ng sagot ni Ante sa mga tanong at Chuck Duterte ang punta. At wala pang available data yung gobyerno. Bakit sa mga dyaryo siya nakuha ng mga data? Mayroon pang dimsum.
Tinanong ni Evan Marina, "Saan mo nakuha yung datos na yan?" Sa Dimsum Daily. Dimsum Daily, baka naman sa mga pagkain lang yun sa Hong Kong. Diretso kami sa embassy, ayaw namin sa online voting, halata na agad. Alam niyo problema sa COMELEC, yung paraan nila ng pagsagot, eh, 'di ba? Biruin mo, tinatanong nila, pinindot namin para makita, dapat pasimplehin niyo lang COMELEC, eh. 'Di ba? Gusto makita ng mga tao. Siyempre, gusto, sino ba may ayaw na makita yung boto mo? Gusto makita ng mga tao yung boto nila. Bakit niyo ipagkakait? Tapos 'pag may pinindot, sasabihin lahat daw na, ano ba naman yung ipakita mo kahit 3 seconds yung boto nila? Boss Badong solid Team Duterte me, kaso may duda ming baka dayain yung Team Duterte. Dalawang pumasok sa survey sa Team Duterte kaya yung dalawang in-endorse ni Sara sure may ilalagay sa top 12 yan ng COMELEC. Marami pong papasok. Naniniwala naman kayo sa survey. Ito po ang tunay na survey. Kung totoo po yan survey na yan, bakit babaliktad si Camille tsaka si Amy Marcos? Di ba? Alam na nila yung survey. Yung totoo po, alam na nila na pabagsak talaga yung mga kandidato ni Marcos. Yung iba kaya nariyan, basahin nyo po yung iba kaya nariyan, wala naman silang choice. Wala naman mag-endorso sa kanilang Pero pakinggan nyo magmula ngayon kung ano sasabihin nila Tito Soto, nila Lacson. Panay magsasalita yan ng, kami naman independent naman kami, pero dahil pumasok lang kami sa alyansa, pero kami ay independent. Tignan nyo. Isusuka na rin nila. Boss Badong solid Team Duterte Mika, ayan. Roro, I trust the judgment of BP Sara and I look up to her as our leader. It's not stupidity. Boss Bad, sino po mas reliable in your opinion? Si ChatGPT or si Grok? Sinusubukan ko si Grok, grabe ang response. Hindi po ako gumagamit ng ChatGPT kaya hindi ko masasagot, no? Hindi ko siya na-encounter kasi nakatambay ako sa X, eh. Kaya sa X kasi yung Grok, eh. Satisfy naman ako. Tsaka Google pa rin. Ewan ko kung yung Google, anong ginagamit niya, AI na rin ba yung Google? Malamang. Sino po, tsaka times 2, Boss Buzz. Ang reliability, kayo po yun. Kayo po magpapasya ng reliable. Hindi po, sanay kasi ako sa research, eh. Yun po yung, kaya ako, alam ko po, yung hindi po lahat ng lalabas dyan ay dapat marunong talaga kayo magsuri kung ano talaga yung mga totoo. Kasi ang labanan po ngayon, yung sa dami po ng impormasyon, dapat malaman nyo kung ano yung fake at hindi fake. Kung ano yung totoo at mga propaganda lamang. Pag propaganda po, mali po si Anticler doon. Propaganda daw, yung ginagawa daw nila ay fake news. Propaganda, pwede mo pang sabihin, pero fake news, hindi naman sila nagbabalita, eh. Naging bukang bibig nyo na yung fake news, eh. Pati pagsusuri ng mga tao, fake news. Yung sinasabi nilang itim, description nila yun. Wala kayong pakialam dun. Pag nagbalita sila, tsaka nyo lang sila pwedeng akusahan ng fake news. Pero kung pananaw mo, maitim ang kapaligiran, punong-puno ng kawalang pag-asa ang mga tao, hindi po, paano mo matatawag na fake news yung ganun? Hindi naman news yung sinasabi. Yun ang pagsusuri mo. Yung tanong ko po na pwede ba namin iboto yung dalawang sinabi ni BP kasi masakit masyadong ginawa ng Marcos, Boss Buds.
Puwede naman talaga nating iboto 'yun, puwede niyo rin namang hindi iboto, 'di ba? Depende po sa ka ako naniniwala ako, tama 'yung kanina kung sino man nagsabi sa wisdom ni BP Sara. Alam niyo naman 'yung kinakaharap ni BP Sara, 'di ba? Ang kinakaharap ni BP Sara ngayon ay, impeachment. So etong dalawa na 'to, magiging kakampi niya 'to, 'di ba? Boboto 'yan para sa kanya. Eh, hindi naman po, 12 na. Ibig sabihin magdududa tayo kung 12 yung kandidato natin tapos may isisingit na dalawa, 'di sa kampanya pa lang may ilalaglag. Kahit nga iboto niyo yung dalawa na yan tsaka yung 10, 'di ba? Alam niyo po tayo po magpapanalo sa 10, eh. Sa 10 po tayo magpapanalo. Eto pong dalawa kasi na 'to, may mga base na po yan. Yan po yung pagkakaiba niyan, nilalawakan na po ni VP Sara yung maaaring maging supporter niya. Kasi yung 10 na yan, maliban siguro kay Bato tsaka kay Go, lahat po nung 8 kandidato na yan, kung hindi po yan sinuportahan ng Duterte, wala pong kalaban-laban. Oh, pwede siguro si Marcoleta, si Kibuloy, may sarili silang mga ano. Pero yung the rest po, talagang Duterte lang po aasa yan. Unlike tong Villar tsaka tong Marcos, meron na sila eh. Panalo nga dapat sila eh. Kung hindi lang nabubwisit yung bawat tao na namamangka sila sa dalawang ilog, di ba? O, yun po yun. Kaya nilalawakan na po ni BP Sara eh. Strategic. Bagamat hindi ko iboboto si Amy Marcos, winnable talaga eh. Putya, striking distance lang. Kung yung, ako talaga, eto never kasi nangyari to sa history ng mga botohan ng senatoriables. Pag in-straight lang natin yung boto natin, panalo tayo. Bakit? Ayan na yung prueba, si Bongo, number 1. Ibig sabihin, wala pong, naniniwala po ko, wala pong Marcos vote na iboboto si Bongo. Dahil si Bongo po ang isa sa pinakamadikit kay Tatay Digong. Kung Marcos ka, hindi mo iboboto kagad yan. Si Bato, si Bongo. Kaya kung nagna-number 1 si Bongo ngayon, yakagin lang natin yung mga supporter ni Tatay Digong na bumoto lang ng straight, pasok po lahat. Number 1 nga si Bongo eh. Ibig nyo sabihin, hindi supporter ni Tatay Digong yung yun lang po yun yung kaya hindi ako maniwala sa survey ngayon dahil buhos po yan eh. Dapat at least majority pasok. Para maging kapanipaniwala sa akin yung survey, at least kung majority sana nung 10 ni Duterte, 6 man lang o 7 pasok sa 12, kapanipaniwala yung survey. Pero yung ganyan, number 1 si Bongo, tapos wala na halos kasunod. Puta kalokohan. Hindi Astrid. Ang napaka-ironic lang po na bakit ang kinukot ni Auntie Claire kasi mga allergic sa China yan eh. Di ba? Yan sila Auntie Claire tsaka itong mga allergic po sila sa China. Tapos nung tinanong, saan mo kinuha yung impormasyon mo? Galing sa Hong Kong. Eh alam naman natin yung Hong Kong ay parte ng China. Yan yung napaka-ironic, di ba? Halos isukan niyo yung China, pero pag tinanong kayo kung saan galing yung info nyo, galing China. Hindi ko sinabing hindi siya legit. Siguro dim sum kasi, naisip ko pagkain. Baka kako pagkain. Baka kako dyaryo sa pagkain yan. Likes and na culto servants.
Tama, Boss Buds, ang sign na matalino is pinapasimple ang topic para sa audience niya. Ang labo nga ng sagot ng COMELEC director about OFW. Iba naman po 'yun, no? Ayan naman, matatalino sila pero akala nila mabobobo nila tao. Pareho ni Chis Escudero, simple lang eh. Pero dahil akala mo bobo yung mga kausap mo, magsalita ka lang ng paikot-ikot, pag nahilo mo sila, okay na, give up na. Hindi po yun. Di ba? Merong magpapaliwanag at magpapaliwanag na niloloko mo lang kami. Ganun po yung ginagawa nito ni Garcia eh. Simple lang, ang gusto ng OFW, pag bumoto sila, makita nila yung binoto nila, yun yung binoto nila. Mahirap bang unawain yun? Pag pindot nila kung ano-anong pangalan yung binoto, puta, sino itong mga pangalan na to? Wala naman dito yung binoto ko. Yun yung dapat nyo sagutin. Sabi mo, walang daya sa COMELEC, bakit nagkadayaan sa online voting? Ang sabi ko, hindi ko sinabi may magtatangka nga mandaya. Wag nyo kasi bigyan, ang sinasabi ko okay, ganito. Ayaw nyo kasi intindihin eh. Ang gusto nyo kasing sabihin, pinapaniwala nyo yung sarili nyo na yan yung sinabi ko. Ang sinabi ko, ang tungkulin natin, bumoto at saka mangampanya. Mayroong mga ngalaga magbabantay ng boto natin. Di ba? Sana bigay ko pa nga halimbawa si Glenn Chong. Paulit-ulit ako. Ngayon, kung ano po gusto nyong paniwalaan na yan ang sinabi ko, dali lang naman. Madali lang naman kung ano po gusto nyong paniwalaan. Kung sa tingin nyo sinabi ko na nadaya, di maniwala po kayo na sinabi ko yan na walang magiging dayan. Ang point ko lang po doon, huwag nyo pong problemahin yan dahil may magbabantay at magbabantay niyan. Alangan naman, ito pang sinasabi kong halimbawa, alangan naman kampanya na kampanya tapos walang magbabantay. Sabi ko nga, mag-volunteer kayo kung may alam kayo sa computer. Kasi computerized po ngayon eh. Okay na po ba yun? Kung hindi mo naman tatanggapin yung paliwanag ko, hindi ko naman kinakailangan ng sa inyo. Ipatanggap kung ano po yung gusto nyong tanggapin, yun na yun. Mahirap po kayong baguhin pa yung paniniwala. Kasi hinahanaapan nyo ko ng kamamali ko eh. Talagang ganun. Pag fault finder na yung tao, makakakita kayo ng mali. Ako po, umaamin ako pag nagkamali. Pero hindi ko po sinabing sabi ko nga, ang sinasabi ko, may magbabantay niyan.